Hi everyone! Welcome to Sulu Tech Reviews. So ito na guys, yung Realme X50 Pro 5G. Ang true flagship phone ng Realme. Okay, before natin i-unbox guys yung phone na to, pag-usapan muna natin yung price. So, makukuha natin to for 1,899 pesos na monthly plan under Smart Signature Plan na 1,499. Meron tayong one-time cash out na 6,900 pesos at 400 pesos monthly amortization for 24 months. So, in total, 1,899 pesos. Pwede na tayo mag-pre-order starting December 9 hanggang December 10. At kapag nag-pre-order tayo guys, pwede tayo makakuha ng Realme Watch na worth 3,990 pesos. Pero magiging available na yung X50 Pro 5G under Smart Signature Plan starting December 11 onwards. So online at in stores. Para sa iba pang promos, paki-check yung description box sa baba. Okay, before natin guys ituloy yung unboxing dito sa X50 Pro 5G, i-analyze lang natin ng kaunti kung gaano ka-exciting yung promo na yan ng Realme. So, makukuha natin guys yung phone na to for 1,899 pesos monthly sa Smart. So, bago tayo mag-react guys na bakit ganun, parang mas mahal ata yung phone na to kung tutuusin kasi 1,899 a month for 24 months. Pero tandaan nyo guys na yung amortization or monthly amortization natin para sa phone ay 400 pesos. I-times nyo ng 24 months plus yung kinash out nyo sa phone na 6,900 pesos. So, i-compute nyo magkano yung phone for 24 months. Hindi man lang umabot guys ng 17,000 pesos. Ganun kamura guys yung X50 Pro 5G. So, lumalabas guys na 1,499 monthly yung babayarin natin para sa load sa Smart. Pero guys, bago ulit tayo mag-react, napakadami natin makukuhang promo sa 1,499 pesos na yan. Kaya kung tutuusin guys, napakamura ng X50 Pro 5G. At kung i-consider natin yung magiging price niya for 24 months plus yung cash out, ito na yung pinakamurang flagship ngayon na pwede nating ma-avail. Okay, so tuloy natin guys yung unboxing. So same pa rin naman, ganun pa rin yung box ng X50 Pro 5G sa iba pang box ng Realme phones, kulay dilaw. At sa likod, makikita ulit natin yung top specs. Kasama na dyan yung Snapdragon 865 na 5G dual mode, 65 watt super dart charge, 90Hz Super AMOLED na in-display dual selfie camera, at 64 megapixels quad camera na meron 20 times hybrid zoom. Pagbukas natin sa box, makikita agad natin yung document sleeve. Sa loob ng document sleeve, syempre, jelly case at documentations. Sa pinakailalim, nandiyan yung USB-C cable at syempre, nandiyan yung 65 watts na super dart charger. Kaya ito na guys yung phone. Tanggalin natin sa plastic. So yun nandito sa atin guys ay yung rust red na color ng X50 Pro 5G. Meron pa siyang isang color, moss green. At kung gusto nyo makita yung kulay na yan, pwede nyo i-check iba nating local tech reviewers para mas makapag-decide kayo kung anong kulay talaga yung gusto nyo makuha. Okay, so pag-usapan muna natin guys yung design ng phone na to. So makikita nyo guys sa likod ng X50 Pro 5G na matte finish siya, hindi siya glossy. At ganito guys yung design na nakita natin sa Realme X3 Super Zoom. At sobrang nagustuhan ko talaga yung design ng phone na yun. Kasi nga hindi siya fingerprint magnet, hindi smudge magnet. So kahit na hindi natin siya suotan ng jelly case kung gagamitin natin siya everyday, walang problema kasi hindi siya magiging madumi agad dahil sa texture niya. Plus protected pa to guys ng Corning Gorilla Glass 5. So meron tayong peace of mind. Pero syempre hindi ko nire-recommend na wag niyo ilagay yung jelly case dito sa phone na to. Flagship phone to guys, so kailangan nating ingatan. Mapapansin nyo din guys na yung design ng camera module niya ay medyo outdated na kung i-compare natin sa bagong labas na 7 series ng Realme. Hindi pa box type, yung design niya, pahaba pa rin. Pero okay lang yan, minention ko lang naman. Pagkatapos sa taas guys, makikita natin yung microphone at yung antenna bands. Sa right side naman, power lock button na merong yellow accent. Sa left side, volume rockers. At sa ibaba, speaker grill, USB-C port, microphone, at yung kanyang SIM tray. Yung kanyang SIM tray guys ay dual SIM lang, walang SD card slot. At sa harap makikita natin guys yung dual selfie camera at yung kanyang fingerprint scanner ay in display.
Okay, siguro guys, kanina pa kayo nagtatanong sa isip nyo, bakit ako merong Realme X50 Pro 5G? Di ba hindi na ako napadala ng Realme? Well, matagal na sa akin guys yung phone na to. 4 months to be exact. Bago pa nila ipadala sa akin yung Realme 7 series, napadala na nila guys itong X50 Pro 5G. At kung i-consider natin guys yung 4 months sa paggamit ko sa phone na to, napakadami ko nang maikukwento sa inyo sa naging experience ko dito. Actually, nakatanggap na to ng major update from Android 10 to Android 11. So, sasabihin ko rin sa inyo mamaya yung mga changes na nakita ko or improvements na nakita ko dito sa phone after yung update. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa display ng X50 Pro 5G. So, meron siyang 6.44 inches 1080p Super AMOLED display na merong 409 ppi, 90Hz maximum screen refresh rate, compatible din sa HDR10+. At sa paggamit ko guys ng phone na to, walang halong exaggeration guys. Isa to sa pinakamagandang display na nakita ko sa isang flagship phone. May pagka OnePlus 8 Pro quality na yung display niya. Super accurate ng colors. Natural yung timpla ng kulay niya guys, pero hindi maputla. Punchy pa rin naman yung kulay, pero hindi super saturated. Although Super AMOLED yung display na ginamit dito. At pagdating naman guys dun sa screen refresh rate niya, pwede tayong mamili between 60, 90, or auto. Or hayaan na natin mag-select yung Realme UI kung anong screen refresh rate ng babagay sa kung anong ginagawa natin sa phone. Sa regular use, nila ko lang siya guys sa 60Hz. Pero kahit ganun, na nakalock siya sa 60Hz, dino-double check ko pa rin minsan guys kung talagang nasa 60Hz ba ako o nasa 90Hz. Kasi yung 60Hz niya guys, sobrang smooth na. As in, contento na ako sa sobrang fluid, tsaka sobrang smooth ng animation, lahat sobrang smooth. Kahit na naka 60Hz na screen refresh rate lang tayo. So, kung hindi naman natin kailangan ng 90Hz na screen refresh rate, I suggest 60Hz lang, at least tipid ka pa sa battery. Okay, doon naman tayo guys sa performance ng phone na to. So, nung una guys dumating yung phone na to sa akin, naka Android 10 pa siya, Realme UI 1.0. Pero kagaya na sinabi ko, ilang weeks pa lang yung nakakaraan, nagkaroon na ng major update dito sa phone na to. Naka Realme UI 2.0 na siya, Android 11. So malamang sa malamang guys, kapag nag-avail kayo nitong X50 Pro 5G sa Smart, naka Android 11 agad yung makukuha ninyong unit. At syempre, huwag natin kakalimutan guys yung chipset ng phone na to. Naka Snapdragon 865 7nm Plus at 5G na yun. Tapos meron pa tayong 12GB of RAM at 256GB of internal storage. So, dun pa lang guys, no, sa specs na yan, masasabi natin na talagang true flagship yung phone na to at makakapag-expect tayo dito ng napakagandang performance. Pero bago natin puntahan guys yung performance ng X50 Pro 5G, pati na rin yung Antutu benchmark niya, tsaka yung gameplay, gusto ko muna ipakita sa inyo yung ilan sa mga nakita kong changes or improvements ngayong naka-Android 11 update na siya or Realme UI 2.0. So, una ko guys sa pansin na improvement ay mas stock Android yung launcher ng Realme UI 2.0 compared sa Realme UI 1.0. Meron din mga subtle animations na nagustuhan ko talaga. Halimbawa, from app drawer tapos babalik tayo sa home, makikita natin yung paggalaw ng wallpaper. Napaka-subtle lang, napaka-simple, pero napaka-satisfying sa mata, lalo na kung naka 90Hz screen refresh rate ka. Under personalization guys, napakadami natin ditong magagawa. Katulad ng pagbago ng theme, ng wallpaper, always on display, icon styles, app layout, fingerprint style, colors, font and display size, notification drawer, at kahit yung edge lighting. Yung edge lighting guys ay animation yan kapag nakapatay yung phone natin tapos may notification tayong natanggap. Ang astig, di ba? At lastly guys, yung new notification layout. Mapapansin nyo guys na parang naka-float yung quick settings natin at saka yung mga animation natin. Pero maliban guys sa UI, mamaya pakita ko sa inyo yung napakalaking improvement pagdating sa battery life. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung Antutu benchmark niya. So para sa Antutu benchmark guys, ang ginawa natin ay iset muna sa normal mode, tapos 60, tapos 90Hz. Pagkatapos tatalon tayo sa performance mode, 60, tsaka 90Hz. So dito muna tayo guys sa normal mode. Under 60Hz, nakakuha tayo ng 611,136. Under 90Hz naman guys, tumaas pa yung score natin. 611,862 na. Ngayon, iset naman natin siya sa performance mode. Under 60Hz, 609,079. Under 90Hz naman, 610,181. So again, nakita na naman tayo ng maliit na bug, maliit na glitch dito guys. Kasi dapat pag performance mode, mas mataas yung score sa Antutu benchmark. Pero siguro mag-fix naman ng Realme yun kasi nga bago pa lang yung update nila dito sa Realme UI 2.0. Pero
So ngayon, kahit wag nyo na munang iset sa performance mode, okay na yung 90Hz na screen refresh rate. Ngayon, tingnan nyo guys sa iba't ibang mga games na trinay ko dito sa X50 Pro 5G. Tinas ko guys sa mga games dito sa X50 Pro 5G gamit tong EasySMX 9110 wireless controller. So meron siya guys dongle na ikakabit natin sa USB-C port ng ating phone. At baka isipin natin na parang ang hassle naman kung ganun. Kung tutuusin guys, mas na-appreciate ko yung may dongle kasi pagkabit natin ng dongle, connected agad yung controller natin sa ating phone. Hindi na natin kailangan buksan yung Bluetooth settings natin at i-connect na naman yung controller. At mas less yung latency kapag may dongle yung isang wireless controller. So, napaka-comfortable guys sa kamay nitong controller na to. Madami siyang buttons. Hindi ako expert guys sa game controller pero masasabi ko na napaka-comfortable niya gamitin at tipid din sa battery. So, bibigyan ko kayo guys ng isang unit itong EasySMX 9110 wireless controller. Abangan nyo yung mechanics natin sa dulo ng video na to. Okay, nakita nyo naman guys, lahat ng ibinato nating game dito sa phone na to, sisiw lang. At expected naman yun kasi 12GB ng RAM. At syempre, naka-Snapdragon 865 tayo na chipset. Okay, so tayo guys sa camera. Alam kong kanino nyo pa hinihintay. Meron tayong quad camera setup dito. 64MP, 1.8 aperture yung kanyang main shooter. 12MP, 2.5 aperture yung telephoto lens niya na 2x optical zoom. 8MP, 2.3 aperture yung ultra-wide. At 2MP, 2.4 aperture yung depth sensor. Okay, yung main shooter guys ng X50 Pro 5G ay naka Samsung ISOCELL Bright GW1 na sensor. Okay, before tayo mag-react guys na sayang, flagship, sana ginawa nila lang Sony sensor. Well, tingnan muna natin guys yung mga sample shots galing sa phone na to. So makikita nyo guys na napaka-natural, napaka-sharp ng photos. Wala ako guys halos mapuna sa quality ng photos nitong X50 Pro 5G. At sa paggamit ko sa kanya guys, ng 4 na buwan, sobrang satisfied ako every time na meron akong kukuhaning photo gamit yung phone na to. Basta isiset nyo lang siya guys sa 64MP na mode para mailabas nyo talaga yung full potential ng kanyang main shooter. At dahil meron tayong 2x optical zoom dito guys, mas malinaw yung magiging zoom natin kahit pa gamitin natin yung 20x digital zoom. So makikita nyo guys na kahit isagad ko to 20x digital zoom, hindi pa rin wash out yung image. Kuhang-kuha pa rin yung mga details kahit na sa napaka-plain at napakaliwanag na subject na to. Okay, ito guys sa maganda. Kayang mag-shoot ng 4K 60 frames per second itong phone na to. At napaka-stable guys nung 4K 60 frames per second. Para sa akin, kahit hindi nyo nagamitin yung steady mode, kasi mada-downscale pa yan to 1080p, so sayang. Yung 4K niya guys, sobrang stable na kagaya na makikita nyo. So pwede na yan gamitin kahit hindi pa naka-on yung steady mode.
Tapos yung selfie camera guys ng phone na to ay 32 megapixels, 2.5 aperture. At yung sensor na ginamit, Sony na. Sony IMX616. Pagkatapos yung secondary camera niya ay 8 megapixels, 2.2 aperture na ultra wide lens. So tingnan natin ang mga samples. Okay, so ito guys yung selfie camera nitong X50 Pro 5G. Ayan, mapapansin nyo naman, maayos. Nandito sana ako sa labas para i-test kung okay yung 5G connection. Kaya lang wala talaga akong masagap na 5G dito sa labas. Dun sa mismong bahay namin, wala talaga ng 5G. Pero may part dati dito sa kung saan ako nakapark ngayon na nakasagap ako ng 5G gamit yung Mi 10 5G. Nakasagap ako ng 5G. Pero ito, hindi ako makasagap dito ng 5G. Pero regarding sa selfie video guys, isa to sa mga phone na gustong gusto ko yung selfie camera. Dahil unang-una syempre yung quality, yung kulay na napoproduce niya dito sa selfie camera, maganda din. Tsaka stable siya. Papakita ko sa inyo ngayon yung selfie video ko na naglalakad. Tsaka humahakbang sa stairs ng isang mall. So, tingnan nyo kung gaano ka-stable. Okay, kahit hindi ako guys nakakuha ng 5G connection dito sa lugar namin, meron namang ipinrovide sa akin na video sample, yung Realme, na itong Realme X50 Pro 5G ay nasa isang location na merong 5G connection. At tingnan nyo guys kung gaano kabilis yung nakuhang connection. Kita nyo yun guys, 600 Mbps. San ka pa? Ganun ka din guys yung 5G. Pero syempre guys, alam ko yung iniisip nyo ngayon, hindi naman sa lahat ng location dito sa Philippines ay meron ng 5G. Tama kayo dun. Pero at least, kung magkaroon na yan sa location natin, ready na agad yung phone natin. Okay, so dito tayo guys sa battery performance ng X50 Pro 5G. Dito ako pinaka-excited. Okay, bago ko ipakita sa inyo guys yung results ng mga tests na yung pinakita ko. Yung first few months na nasa akin guys yung phone na to, talagang ginamit ko siya as in daily driver talaga yung paggamit ko sa phone na to. Nandito lahat ng application na kailangan ko, nandito yung SIM ko, lahat-lahat. Ang problem na nakita ko sa kanya ay yung battery life. So, no Android 10 pa guys, itong X50 Pro 5G, 8 hours and 14 minutes lang yung SOT na nakuha ko. Grabe diba? Napakababa ng screen on time niya. Pero syempre, nagulat ako doon kasi sobrang baba naman para sa isang flagship phone. Kung tutusin, napakatipid ng chipset nito. So, inulit ko yung test. Ang nakuha ko ng mga result dito sa second test ay 8 hours pa rin. Nadagdagan lang ng 1 minuto and 15 minutes. Sama pa rin. So, ang nangyari guys ay tinanggal ko yung SIM ko, tinabi ko na muna, at hintay ko yung announcement ng Realme na magkakaroon na or ready na yung Android 11 update para sa phone na to. Noong dumating guys, yung Android 11 update, sinalpa ko agad yung SIM ko kasi alam ko, kahit hindi ko pa na-test, alam ko na mag-improve din yung battery life. At tama ako. So sa Android 11 update guys, ang nakuha niyang screen on time kapag naka 90Hz na screen refresh rate ay 12 hours and 51 minutes. See? Ang laki na in-improve guys, diba? Pero sinet ko ulit siya sa 60Hz na screen refresh rate at tingnan niyo yung result. Ang nakuha naman niya, 13 hours and 32 minutes.
So talagang pasok na sa pagiging good yung battery life ng phone na to, knowing na ang capacity lang nitong X50 Pro 5G ay 4,200 mAh lang. Maliit lang, hindi pa umabot ng 5,000. Pero syempre guys, ang reason nga doon, dahil matipid talaga yung 865 na chipset niya. At yun, dahil sa Android 11 update, ang laki talaga ng in-improve sa battery performance. At syempre, huwag natin kakalimutan na sobrang bilis ng pag-charge dito sa phone na to dahil doon sa 65 watts na super dart charger. So from 12 to 100% guys, alam niyo kung gaano katagal? 36 minutes lang guys yung inabot. Napakabilis i-charge yung phone na to. So maganda yung battery life, mabilis i-charge. Pasadong-pasado. In real life guys, before pala tayo magtapos, in real life, no, napagamit ko dito, tumatagal to sa akin ng 1.5 days. Naka-on lagi yung wifi, no, connect ako lagi sa wifi. May mga mangilan-ngilan na kumukonik ako sa data, tapos YouTube videos, tapos mga social media applications lang. Ganun yung paggamit ko. Tapos mga games siguro. Sa gabi nag-games din ako ng kaunti para i-test yung phone na to. So yun, mga 1.5 days yung itinatagal sa akin. Pero kung mas simple pa doon yung gagawin mo sa phone na to, baka umabot ng 2 days. So, not bad talaga. So, yun guys, yung review ko dito sa X50 Pro 5G. Ulitin ko, sulit yung phone na to para sa price niya. So, ilalagay ko ulit guys yung iba pang promos ng Realme dyan sa description box sa baba. At i-check nyo na rin kung meron ako nailagay na link dyan para sa smart plan dito sa phone na to. So, yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Paki-like naman. At mag-subscribe ka na rin at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating reviews dahil marami pa tayong paparating guys sa reviews sa mga darating na araw. So yun muna para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews. Alam kong hinintay mo yung mechanics para dito sa game controller na to. Napakasimple lang. Kailangan mo lang mag-subscribe at i-click yung notification bell. Pagkatapos, kailangan mo akong i-follow sa Instagram, Sulit Tech Reviews, kasi doon ko i-announce yung winner.